Makikita mo ang pagdaan ng anino sa refleksyon ng pinto. Uy, gagi no. Reflection. Ano, parang hindi ano to ah. Parang nag-glitch. O ng salamin. Naglakad ito mula kaliwa pa kanan. Kung titignan nga ay para itong babae na nakasuot ng scrub suit. Ano to? Baka reflection lang yan. Baka yung mga ano dyan, nagtatrabaho dyan sa hotel na yan. O hotel, di ko alam kung hotel or sa bahay ni ano to, ni Kalbo. Hello YouTube, welcome back to my YouTube channel. My name is Boss Dandan. For today's video ay magre-react tayo sa video ni Ghost Bomb Top 5. So ang mga video na to ay talaga namang hinihimay. So mga nakakatakot ang nilalaman nito no. Aaring totoo o hindi. Mga kuha sa camera o aksidenteng nakunan ng camera ang mga nagpapakita rito. So wala nang maraming salita no. Simulan na natin to. Bago simulan ng iba. Let's go! Nitong Mayo ngayong taon, nagtatrabaho si C bilang office worker kasama ang isa pang employee ng kumpanya. Medyo bata pa ang gabi noon dahil mag-aalas 7 pa lang nung oras na yun. Habang abala siya sa kanyang tungkulin ay tumayo muna ang kasamahan niya at nagpunta sa kabilang desk para tignan ang report. Nang tignan din ni C ang report, ito ang nangyari. Bago lang to, June 14, 2026. Alas 6 ng hapon. Oh! Creepy. Putang ina. Grabe. Nagulat na lang ang dalawa nang bigla na lang gumalaw ang upuang gamit ng kanyang katrabaho. Makikita mong bahagya pa nga nitong naiangat ang lamesa dahil sa lakas ng paggalaw nito. Ang lakas no? Napatingin na lang sila sa silya matapos nun ay napatakbo na sila palabas ng opisina. Bukod nga doon ay may napansin din ng ibang viewers. Bukod sa paggalaw ng silya ay makikita mo ding nawala ang window na gamit ng kasamahan niya. Uy, pati yung computer. Multo na to. Hindi na to ano. Basta-basta lang. Multo na to, no? Nagko-computer din siguro. Gusto ata mag-Dota Sa monitor nito, kung gumalaw man ang upuan at nagalaw ang mouse at cursor sa screen, hindi naman dapat basta-basta magka-close ang window nito. Not unless may nag-click sa mouse na gamit ng katrabaho niya. Matapos nga nang nangyari sa kanila. Nakalipas lang ang 7 minuto ay muling bumalik si C sa office nila para isara ang mga importanteng ginawa nila. Nagmamadali na siyang umuwi at makikita mong dala na niya ang mga gamit niya. Maririnig mo nang nanghihingi pa ng pasensya si C kung anong naistorbo nila. May pasensya ka na kung nagalit ka namin? Takot na si ate. Hey! Hoy! Ka nagulat. Dahil sa naranasan niya ay nagkagulatan pa nga ang magkasama. Nagkagulatan pa magkasama no? So, ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit gumalaw ang upuan at nag-close ang window sa monitor? Ang hirap ipaliwanag niyan no? Pati ba na may monitor ng computer, madadami din yun. Lakas, no? Multo yan. May multo nga ba sa office nila? O maaaring may mas logical na explanation sa nangyari? In the yard, si
Si SMB Bozel, isang gamer at content creator ay nagsimulang i-post sa social media ang highlight reels sa laro niya. Makikita mo sa account niya na ang karaniwang content niya ay may kinalaman sa workout, fishing at gaming. Pero nito lang June 6, ito lang ang natatanging post niya na may kinalaman sa paranormal. Tignan ang nakunan ng kanyang CCTV. Ano, ang ganda ng boses ni ano, no? Ni Ghost Bump. Grabe, ang galing. Ang ganda ng boses. Nakita mo ba yon? Hindi ko nakita. Tignang mabuti ang puting bagay na bigla na lang lumabas sa likod Ito oh. Parang ano, parang anino na puti na ano lang, nagtawag dito, nag-fade. ng dalawang kotse. Makikita mo ang parang usok na nabuo na parang katawan ng tao. Pero katawan ng tao eh, no? Ito ay palundag-lundag lang at paikot-ikot sa backyard niya. Parang nga daw itong kaluluwa ng bata na naglalaro ng hopscotch. May Oh, ang galing. Ang galing, nakukunan ng mga ganito, no? pagka-transparent ito at kakaiba din ang kilos nito. Hindi mo din masasabi na insekto to dahil may mga nagliliparan ding mga insekto sa harapan ng camera. At iba ang rehistro ng mga ito sa camera. Nang ma-activate ang night vision ng camera ay makikita mong andun pa din ang figura. Oh. Nako, hindi na yan ano. Hindi na edit yan. Naka-night vision eh. Ibig sabihin yan, kaluluwa. No? Makikita mo pa din ang paggalaw nito hanggang sa unti-unti na itong maglaho. Walang ibinigay na konteksto si Bozel sa nakunan niya pero ito nga daw ay nagdala ng kaba sa kanya. Multo nga ba ang na-capture ng CCTV niya? Kaluluwa ba to ng batang naglalaro? Ikaw na ang bahalang magpasya. Years apart. Ang bahay na to sa bansang Mexico ay puno nga ng mga multo at mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Naniniwala ang mga lokal na haunted ang bahay at marami na nga daw sa umupa sa bahay na to ngunit mabilis ding nababakante dahil sa mga kababalaghang nangyayari dito. Isang gabi, napadaan ang dalawang magkaibigan sa bahay nang makita nila to. Wala niya ang cellphone ko. Wait, ang bilis ah. Oh, grabe huto. Ang bilis. Bolo pa. Sa loob ng bahay, makikita mo ang pabalik-balik na paggalaw ng anino. Hindi nga normal ang bilis nito para sa normal na tao. Normal occurrence na nga daw to at lagi na nga lang daw nakikita ang anino na yon sa bahay tuwing gabi. Coincidentally, isa ding lalaki ang napadaan sa bahay na yon at napansin din ito ang napansin ng mga babae sa unang video. Ang pinagkaiba lang, Ba't parang bilis? Multo ba yan? ibang taon ang pagitan ng dalawang video. Ayan ako. Mira. Pasok, mira. Ha? Mira. Mira. Ay, si Paraw, mira. Ay, ta Paraw, eh. Mira que, Ángel. te paro, ay, mira, Ángel, mira, ta Paraw, ay, mira. ¿lo ve? Mira, si negro que está ahí. Ay, si Paraw, mira. Fíjate, se mueve, mira. Ahí está Paraw, mira. ¿Y eso negro que está? ¿De lo de ahí, Ángel? Ahí está Paraw, eh. Ahí quedó Paraw, mira. Ahí se mueve, mira. Acércame, acércame. ¿Y lo negro que está ahí? Ahí, ese. Lagi parang nakatingin din sa kanila eh, no? ¿Ah?
¿Así el techo? Parang ingay. Mira. Tulad nga sa naunang video, makikita mo din ang shadow figure moving back and forth. Pero unlike sa nauna, nang mapansin ng anino ang lalaking nagre-record, nagdahan-dahan din ito ng kilos at parang tinignan din sila nito. Parang aware nga ito sa ginagawa ng lalaking nagvi-video. Ngunit ilang sandali lamang matapos itong huminto sa paggalaw, bumalik ito sa dati nitong ginagawa. Kapansin-pansin din ang bilis ng kilos nito. From standing upright, bigla na lang itong Hindi naman siguro nagduduyan yan, no? Kung nagduduyan yan, maaari. Pero tingin ko hindi yan duyan. Hindi yan sa ano. Hindi yan sa tao na nagduduyan. Kaiba eh. pumunta sa kaliwa ng bintana. So, masasabi mo nga bang haunted ang bahay na to? Talaga. Haunted talaga yan. Ito ba ay residual energy dahil sa paulit-ulit na ginagawa nito kahit ilang taon na ang nakalipas? Nasa iyo ang pagpapasya. Pero kung duyan yan, hindi ganyan ang ano ng figure ng duyan, no? Parang tao kasi na pabalik-balik eh. Ano sa tingin nyo, no? Museum Ghost. Ang susunod na video ay nanggaling sa channel ni Nitro Saijo. Ang video ay uploaded 20 taon na ang nakalipas. At kahit nga may katagalan na ang account na to, ay eto nga lang ang nag-iisang video sa account niya. Creepy tapos viral pa eh, no? Ito ay kuha ng static cam sa Valentine Museum sa New York. Habang iniimbestigahan ng ghost hunters ang museo, panoorin ang rumehistro sa camera. Grabe, sobrang tagal na nito, 2006. Paano may naglalakad? Parang ano, parang hindi niya napapansin yun. Diba may naglalakad eh. Sa gitna ng screen, makikita mo ang isa sa mga ghost hunters. Hindi niya alam habang nire-review niya ang footage sa hawak niyang camera. Doon na pala lalabas ang hinahanap niya. Sa gawing kanan niya, makikita mong bigla na lang lumabas ang isang figura na hugis tao. Kahit hindi pa man ganun kaganda ang quality ng kuha ng camera noon, ay mapapansin mo pa din Klarong-klaro eh, hugis tao eh. ang paggalaw nito. Ang imahe ay dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya bago ito mawala sa frame ng video. Kapansin-pansin din ang ibang kilos nito. Sa enhanced video, parang ang nagsashuffle ito habang naglalakad, swaying its body side to side. Bukod doon, ay makikita mo din na halos mag-blend in na ito sa dilim ng Na legit to. Legit na multo. paligid. Eto ba ang impamosong multo ng Valentine Museum? Kung totoo nga ang footage na to, isa din to sa compelling evidence about paranormal. The Coach. Naging mainit na balita at usap-usapan Nakawawa to. Ito yung kawawa nangyari kay Rene. ngayon sa social media ang malagim na sinapit ng dalawang athlete mula sa isang prestihiyosong paaralan dito sa Pilipinas, kung saan ang team building lang sana nila na ginanap sa Dipakulaw, Aurora ay nauwi sa isang matinding trahedya kung saan Kawawa tong ano no, namatay yung dalawa. Si Divine Adili tsaka si Rene. Grabe. ang buhay ang nasawi dahil sa insidente. Dahil dito, maraming katanungan ang mga tao na nais nilang masagot. At makalipas ang 3 araw matapos ng nangyaring sakuna, dito na nagpa-interview ang coach nila. However, sa interview na to, may kababalaghan din palang magaganap. Gago, minulto na si ano, Coach Tab.
I think, responsible of me and correct of me to comply with Ateneo's direction. Ang ka kalbo. Yari ka kalbo. And Uy! Parang may naglakad dito, no? Gagi, ano lang ata yun eh. Parang reflection lang ata yun eh. of course, there was, a lot of people that wondered Ano ba to? Hagdanan? Pintuan. Salamin. Salamin. Reflection lang ata yun eh. why Habang ini-interview ng reporter ang nasabing coach, marami ang nakapuna sa kakaibang pangyayari habang sinasagot niya ang mga katanungan ng mga reporters. Sa likod niya, makikita mo ang pagdaan ng anino sa refleksyon ng pinto. Uy, gagi no. Reflection. Ano, parang hindi ano to ah. Parang nag-glitch. O ng salamin. Naglakad ito mula kaliwa pa kanan. Kung titignan nga ay para itong babae na nakasuot ng scrub suit. Ano to? Baka reflection lang yan. Baka yung mga ano dyan, nagtatrabaho dyan sa hotel na yan. O hotel. Di ko alam kung hotel or sa bahay ni ano to, ni Kalbo. Although sa tingin ko ito ay tao lang na nagdaan sa likod ng pintuan, marami ang naniniwala na ito daw ay kaluluwa ng isa sa mga nasawing players sa nangyaring Dami talagang magsasabi ng ganyan kasi grabe yung nangyari kay Narinit tsaka kay Divine, di ba? Biruin mo sa daming umiyak ng mga tao dahil sa basketbolero na yan. Grabe. Ayop ka talaga, Kalbo. trahedya. Kung ganun nga ang kaso, ang ibig sabihin ba ay minumulto na din siya ng mga taong dating tinatrain niya? Eto ba ay kaluluwang sinundan siya at nang hihingi ng sagot sa mga katanungan kung bakit humantong sa ganitong trahedya ang sinapit nila? Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Multo Wala, hindi yan. Reflection lang yan. Baka yung trabahador niya dyan sa bahay o di kayo ay makasama niya, di ba? Reflection lang yan sa salamin. o tao? Sana ay mabigyan ng hustisya ang nangyari sa mga kawawang bata na sinusundan lang ang pangarap nila para sa pamilya nila. At sana ay mapanagot ang dapat mapanagot sa nangyari. Ganon pa man, ikaw na ang magpasya. Ay, nakakalungkot kaya ayaw ko panoorin ganito ni ano eh. Yung video ni Rene. Bago siya namatay kasi nakakaiyak eh. Ikaw na ang bahalang humus. Kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe my YouTube channel mga boss madam.